Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sumpa ng mangkukulam sa mag-ina. Magmula na maghiwalay ang mga magulang nila Damian at Dean ay nagpalipat-lipat na sila ng bahay. Madalas silang mapali sa mga inuupahan nilang bahay dahil hindi kagad nakakabayad si Nanay Charla. Hirap kasi itong pagkasyahin ang kita sa pagtitinda sa palengke at ekstrang paglalabada. Kaya nung huli silang mapalayas ay nanghingi na ng tulong si Nanay Charla sa kapatid niyang si Chardy, ang baklang tsuhi ni na Damian at Dean. Naihanap sila nito ng maupahan na hindi kamahalan pero maganda naman ang bahay. Yun nga lang ay walang bakuran. Malapit-lapit din to sa ilog pero ayon sa may-aring nakausap nila ay safe naman daw sa lugar. Nang magkasundo na ay si Chardy na lang muna ang nagbayad ng hanggang 3 buwang deposito na ipinangako naman ni Charla na unti-unti niyang ibabalik. Kahit papaano ay nabawasan ng alalahanin ng ginang. Ang magkapatid naman na si Damian at Dean ay hindi na umangal kahit medyo malayo sa paaralan nila ang napaglipatan. Biyernes ng umaga, kumatok si Damian sa pinto ng kwarto ng nakababata niyang kapatid na si Dean. Oras na kasi ng almusal at paalis na rin siya papunta sa universidad na pinapasukan. Tol, Dean, mag-almusal ka na. Paalis na ako. Hindi ka ba papapasok? Walang umimik mula sa silid kaya napasimangot siya. Alam kong gising ka na, Tol. Bumangon ka na dyan. Ilang araw ko ng ganyan ah. Sige kuya, lalabas na din ako. Hindi ako papasok eh. Sige na, umalis ka na. Okay, sige. Nakaready na yung pagkain sa kusina ah. Hintay mo na lang din si nanay. Uwi yata yun mamayang tanghali eh. Okay, sige kuya, sige na. Medyo pagod lang talaga ako. Dahil sa sinabing yon ng 17 taong gulang na binatilyo, ay nag-alala kagad si Damian. Kitang-kita yon sa reaksyon ng mukha niya. Sure ka lang, okay ka lang ha? Oo kuya, promise. Ayos lang ako. Sige na, umalis ka na para makapagpahinga pa ako. Napabuntong hininga na lang ang malusog na binata bago tumugon. Nararamdaman niya kasing merong pinagdaraanan ang nakababatang kapatid. Kumain ka na lang ha, kung nagugutom ka na. O sige na, alis na ako. Pagkasabing yon ay naglakad na nga siya pabalik sa sala at pagkatapos ay kinuha na ang bag at lumabas na ng bahay. Habang nasa jeep ang malusog na binata, sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lang sumagi sa utak niya ang tungkol sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Close na close pa naman si Dean sa tatay Rolly nila, kaya after ng hiwalayang yon ay nagiba na rin ang ugali ng bunso niyang kapatid. Ramdam niya rin ang paglayo ng loob nito sa kanya na pilit niyang binabasag dahil ayaw niyang masira rin ang relasyon nilang magkapatid katulad ng nangyari sa kanilang mga magulang. Nanumbalik na lang din tuloy sa kanyang alaala ang close moment nila ng magkapatid. Tandang-tanda ni Damian na madalas sila maglaro ng nakababatang kapatid ng baseball kasama ang kanilang tatay Rolly. Napangiti siya nang maalala mga yon. Namimiss niya din naman ang kanilang ama at gusto niyang dalawin to kasama si Dean. Ang kaso nga lang ay magmula nang mabenta ang lupa nila pagkatapos ng hiwalayan ay di na nila nakita pa ang Ginoo. Napasalita na tuloy siya sa isip habang nakatulala sa kawalan. Kumusta na kaya si tatay? Naantala na lang siya nang biglang may lalaking kumalabit at nag-abot ng bayad. Pagharap ay tumambad sa kanyang paningin ng lalaking tisoy na matangos ang ilong na medyo may kapayatan. Ngumiti ito sa kanya habang pinagtutulakan ng pamasahe. Lester? Kuya, yung bayad po, pakiabot naman sa driver oh. Loko ka, ikaw pala yan. Pagkakuha ng bayad ay kaagad inabot ng malusog na lalaki ang bayad sa driver. Nagsalita rin naman si Lester kaya napabaling din siya kaagad dito.
Tulala ka na naman ha. Kanina pa kita tinatawag dyan tupig. Sira, may naalala lang ako. Di ko naman namalayan na ikaw pala yan eh. Huwag mo isipin yun. Mahal ka nun, Paddy. Hindi ka lolokohin ng girlfriend mo. Napakamot-ulo lang si Damian habang nakangiting pinagmamasdan ng kaklase. Pero ang totoo ay nahihiya na siya sa pinagsasabi nito. Uy tangik, wala naman akong girlfriend eh. Pasaway ka rin talaga no. Naalala ko yung kapatid ko no. Yung matangkad na atleta? Naku, Paddy, hayaan mo muna yung kapatid mo. Malaki na yun. Ano nga pangalan ulit nun? Jean? Baka inlababo lang yun kaya bigyan mo lang ng oras. Napabuntong hininga na lang si Damian matapos marinig ang mga salitang yon sa tisoy niyang kaklase. Tinapik naman siya nito para i-encourage matapos makita ang kanyang reaksyon. Okay lang yan, Paddy, no? Ganyan talaga ugali ng mga bunsong kapatid. Salamat Paddy ah. Medyo weird lang kasi yung mga kinikilos niya ngayon eh. Simula nung lumipat kami. Lumipat pala kayo ulit? Kaya pala nagulat ako. Dito kita nakasakay Doon ka sa kabila nasakay kapag umuwi na tayo. Tumango-tango na lang si Damian dahil may mga sumakay na naman mga estudyante. Natigilan na rin muna sila sa pagkukwentuhan dahil punuan na ang upuan. Gayunpaman, sa kabilang banda ay hindi pa rin talaga maalis sa isip niya ang kakaibang ikinikilos ngayon ni Dean. Isang buwan ang nakalipas. Matapos kasi nilang lumipat sa upahang hinanap ng tsuhin nilang si Chardy, ay doon na rin nagsimulang maging weirdo si Dean. Madalas na tong umabsent sa klase at kung minsan malimit niyang maabutan sa ilog na mag-isang nakatambay. Hinahayaan niya na lang dahil sinasabi rin ni Nanay Charla na wag na munang pansinin dahil baka nag-a-adjust lang sa bago nilang nilipatan. Pinagbigyan niya ang kahilingan ng ina, pero habang tumatagal ay mas lalo niyang napapansin ang kakaibang kilos ng bunso niyang kapatid. Naging antukin to at madalang nang lumabas ng kwarto. Kaya sinubukan na niyang kausapin at tanungin kung anong problema pero hindi pa rin to nag-o-open sa kanya katulad noon. Panay na lang ang paglulugmok ni Dean sa kwarto na ikinababahala na ni Damian. Hindi naman makausap ni Nanay Charla ang anak sapagkat abala na rin to sa pagtatrabaho at pag-i-extra-extra sa mga labada at plantsahin. Kuya, nababaan lang kami ha. Pagkahinto ng sasakyan ng nagpas ng kaunti sa pedestrian lane ay isa-isa nang nagbabaan ng mga estudyante. O Paddy, tara na. Ha? Oo, sige. Pagbaba ng sasakyan ay sabay na naglakad ang magkaklase papasok sa pinapasukan nilang universidad. Pero nagpa siyang magpahuli si Damian. Balak niya kasing dumaan sa kantin para bumili ng makakain. Hindi kasi talaga siya nag-aalmusal sa bahay nila dahil kulang ang pagkain. Ang iniwan niya na lang talaga roon ay ang para sa bunsong kapatid. Paddy, una ka na sa room. Bibili lang ako sa kantin. Ramdam ko na yung gutom Sige Paddy, dalihan mo baka malate ka pa Huwag ka nang magpapatulala-tulala dyan. Sira, sige na. Nang maghiwalay na sila ng landas, ay patakbong tinungo ng malusog na binata ang kantin ng paaralan para bumili ng makakain. At habang pabalik na sa classroom ay nilantakan na niya ang nabiling pagkain. Nag-shortcut na rin siya ng daraanan para mabilis na makarating hanggang sa mapupunong daan siya napadpad kung saan kakaunting estudyante lang ang nagagawi roon kapag ganoong oras. Nang malapit na siya sa pinakadulo, ay nakita niya ang isang Ginoo na nagtitinda ng mga handicraft souvenir mula sa universidad at botanical garden. Tipikal na kay Damian na makakita ng mga ganoon sa universidad, pero sa hindi malamang kadahilanan ay napahinto siya at napatingin sa matandang lalaki na hindi pamilyar sa kanya. Ngayon niya lang nakita ang mukha nito sapagkat karamihan sa mga nagtitinda roon ay kilala na niya ang mukha.
Medyo nawiwirduhan pa siya sa matandang lalaki sapagkat may pagka-ermitanyo ang mukha nito. Pero malinis namang tingnan. Puno nga lang ng kolorete ang katawan. Mga kwintas na antigo. Pangil at sungay ng kung ano-anong hayop, pati kabibe. May mga kakaiba rin itong suot na porselas sa magkabilang kamay. Bibili ka ba, binata? Bili ka na rito, pambuena mano lang. Po? Kako, bumili ka na para may pambuena mano ako. Para naman makabili rin ako ng kinakain mo. Sige na, binata. Dahil doon ay nahihiyang natigilan sa pagkain ng burger ang malusog na binata. Pagkatapos noon ay namulsa kagad siya para bilangin kung magkano pa ang perang natitira. Hindi naman po kayo mukhang walang pera eh. Pero gusto niyo po ba itong burger? Kaso bawas na po tatang eh. Manggoyong. Ako si Manggoyong. Sige ba, hindi ko yan tatanggihan kung ayos lang sa'yo. Kahit bitin pa ang gutom ay inabot na ni Damian sa matandang Ginoo ang natirang burger na kinakain niya. Ito po, Mang Goyong. Pasensya na hindi na ako makakabili sa inyo eh. Baka ma-short kasi ang allowance ko. Saka promise, hindi po talaga kayo mukhang walang pera. Ay, ganun ba? Sige, ayos lang kahit hindi ka na bumili. Binigyan mo naman ako nitong pagkain mo eh. Kagad nilantakan ng mala-ermitanyong matanda ang nasabing pagkain at napangiti ito sa sarap nun. Nang makita ni Damian na natuwa si Manggoyong ay natuwa na rin siya. Ganun pala nakakataba ng puso kapag nagbibigay ka sa estrangherong nangangailangan. Tatang, alis na po ko ha. Baka malate na kasi ako sa klase ko eh. Bago ka umalis, eto, kunin mo muna ito. Kagad tinanggap ng malusog na binata ang lumang barya na hindi pamilyar sa kanya. Para saan po ito? Sige na, lakad na. Hindi ba sabi ba mahuli ka na sa klase? Sige na. Dahil doon ay ibinulsa na lang ng malusog na binata ang lumang baryang pilak bago tumango sa Ginoo at umalis sa lugar na yon. Bago lumiko ay sumulya pa ulit siya sa kinaroroonan ni Manggoyong. Ang kaso nga lang ay nagulat siya dahil wala na to roon. Hala, ang bilis naman mawala ni Manggoyong. Napailing na lang siya dahil sa tila kahiwaga ang pangyayari. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy na siya papunta sa kanilang classroom. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng tanghali ay maagang nananghalian si Damian kasama ang ibang kaklase. Kahit iniisip niya pa rin ang bunsong kapatid ay hindi niya ipinahahalata sa mga kasama yon. Pero si Lester dahil sa tagal na nilang magkakaklase kaya medyo kabisado na ng tisuying lalaki kapag ganun siya katahimik. Adi, gusto mo ba ng kanin? Kunin mo na to. Ikain mo na lang yan kung ako sa'yo. Nagiging overthinker ka na naman dyan eh. Gasti, Paddy. Hindi naman masyado, no? Pero salamat sa kanin, ha? Pagkakuha niya sa kanin ay muling nagsalita si Lester pagkatapos sumubo ng makakain. Saan nga pala kayo lumipat? Nakita kitang sumakay doon banda sa pinupuntahang falls eh. Oo. Sabi nga raw, may falls nga raw doon, malapit sa amin. Pero hindi pa ako nakakapunta sa falls na tinutukoy na yun eh. Uy, nguyain mo nga muna yung kinakain mo bago ka magsalita. Ngumuya-nguya nga muna ang malusog na binata at pagkalunok ng pagkain ay saka siya muling nagsalita. Doon kami nangungumpahan sa liblib kung tawagin ng mga taga roon. Natigilan na si Damian dahil nakita niya ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng tisoy na kaklase. Para bang biglang natakot ang itsura nito dahil sa narinig. Oh, bakit buddy? Bigla ka namutla dyan. Okay ka lang, ha?
Pagkainom ng tubig at nang medyo nahimasmasan ay saka sumagot si Lester na halatang nagpipigil ng kaba. Ilang buwan na kayo ron? Dun sa liblib? Sinong nagdala sa inyo ron? Lagpas isang buwan na. Yung chewing kong bading ang nagdala sa amin doon. Mura kasi tapos siya na rin ang nagbayad kaya hindi na kami umalma kahit medyo malayo dito sa school. Naisip ko na lang na mas malayo nga yung bahay mo pero nakakaya mo pa rin makapasok, di ba? O di ako pa kaya? Hindi ba inalam ng tito mo yung tungkol sa bahay na yun dun sa liblib? Napakunot ng noo si Damian bago sumubo ulit ng makakain sa kalingunin ang kausap. Bakit? Ano bang point mo, Paddy? Ano bang meron dun sa bahay na yon sa liblib? Ha? Wala naman. Natanong ko lang. Hindi nyo ba na-try na maghanap ng ibang upahan kaysa dun sa medyo malayo nga, katulad ng sabi mo? Naku, kahit namang gustuhin kong malapit aangal pa ba ako kung tito ko na yung nagbayad at nag-offer? Nakakaya naman kung magde-demand pa kami, no? Sa bagay, may point. Pagkatapos noon ay hindi na umimik ang lalaking tisoy. Napansin na lang ni Damian na medyo naging seryoso to na parabang may kung anong itinatago sa kanya. Pero hindi na lang din niya inintindi. Nag-focus na lang siya sa pagtapos ng kinakain. Ilang minuto pa ang nagdaan, pagkatapos nilang kumain ay tumambay muna sila sa puno na nasa gilid-gilid ng oval. Doon kasi ay presko kapag ganong oras kahit mainit ang paligid. Tahimik lang silang nakasandal sa puno habang nagpapalipas ng oras. Hanggang ang ilan sa mga kasama nila ay nag-alisan na muna dahil may kanya-kanya pang pagkakaabalahan. Nang silang dalawa na lang ang natira, ay gusto sanang tanungin ni Damian ang kaibigan tungkol sa paupahan sa liblib. Napansin niya kasi kanina na parang iba talaga ang itsura nito matapos marinig na doon sila nakatira. Napabuntong hininga siya ng malalim at pagkalaon ay lakas loob siyang nagtanong sa kaibigan. Buddy, serious question to. Napansin ko kasi kanina nung lunch break, yung pagkasabi ko kung saan kami lumipat, parang biglang namutlayang mukha mo. Aminin mo nga sa akin, may something ba ron sa inupahang bahay namin ngayon, ha? Napadilat ng mata ang binatang tisoy at pagkatapos ay umubo ito ng peke para linisin ang lalamunan. Nagpatuloy naman si Damian sa pagtatanong dahil curious din talaga siyang malaman ng totoo. Curious lang ako, Paddy. Unfair naman siguro kung di mo sasabihin sa akin, di ba? Ramdam ko kasi talaga kanina na may alam kang kakaiba tungkol sa inuupahang bahay namin ngayon Ay nako, sige Paddy. Sasabihin ko yung alam ko tungkol dun sa liblib Pero hindi ko naman sinasabing maniwala ka. Kwento-kwento lang naman yung patungkol dun at wala pang nakakapagpatunay kung totoo talaga. O sige, makikinig ako, Paddy. Sabihin mo. Sige na, please. Muling pumeki ng pag-ubo si Lester bago bumuntong hininga. Pagkatapos noon ay seryoso niyang hinarap ang kaklase at idinitalye nito ang nalalaman niya tungkol sa kwento ng paupahang bahay sa liblib. Hindi pa tayo ipinapanganak. Ang mga nakatira raw doon isang masayang pamilya. Pero may madilim pala silang sekreto, yung pamilyang yun. Paano madilim na sekreto? Yung lalaki, galing pala sa pamilya ng mangkukulam. Tapos yung babae naman, may isang anak. Nalaman ng lalaki na hindi pala niya anak yung ipinagbubuntis ng babae. Ha? So ibig sabihin nangaliwa yung babae? Oo. Nang di alam ng lalaki, siyempre. Tapos nung nalaman niya, pinakulam niya ngayon yung asawa niya saka yung anak ng babae. Nung namatay yung mag-ina, nagbago na yung attitude ng lalaki. Parang naging malungkutin na siya Palaging nakukulong sa kwarto, palaging natutulog daw. Kung minsan mag-isang tumatambay sa ilog kasi malapit lang yun sa bahay. Tapos walang gana na rin daw. Ganun. Hanggang sa
Hanggang sa ano, Padi? Napalunok muna ng laway ang binatang Tisoy bago magpatuloy sa sinasabi nito. Hanggang sa isang araw nakita na lang na patay yung lalaki. Nagbiktim mismo sa kwarto nilang mag-asawa. Matapos marinig yon ay si Dean kagad ang pumasok sa isip ni Damian. Ganun na ganun kasi ang napapansin niya nitong mga nakalipas sa bunsong kapatid. Halos lahat ng kinukwento ni Lester ay tugma sa mga ikinikilos ni Dean. After mangyari yun, 1 taon na walang tumira sa bahay na yun. Hanggang sa mabili ng hindi taga rito. Ilang buwan pa lang daw nakatira yung bumili na yun Namatay na siya ng mag-ina. Tapos naibenta ulit yung bahay. So, to make the long story short, after ng unang pangyayari, lahat ng tumitira sa bahay na yon sa liblib namamatay ang mag-ina. Halos pare-pareho raw ang nangyayari. Kung hindi aksidente, namatay sa sakit, o nagpapakamatay. Napahawak sa puso si Damian habang nagkukwento ang kanyang kaklase. Nag-alala siya ng gusto para sa kanyang nanay at kapatid. Kaya natanong kita, di ba, kung sinong nakausap ng tiyuhin mo para umupa kayo ron? Kasi ang alam ko talaga hindi na pinatitiran ng bahay na yun dahil nga parang may sumpa na. Hindi naman siya nangihimasok, Padi Hindi ko rin naman alam kung gaano katotoo yung kwento pero para mas makasiguro kayo, mas mainam na lumipat na muna kayo ng bahay. Tong na pre, mas lalo tuloy ako nag-alala para sa kapatid ko. Oo nga no, kaya pala sabi mo medyo kakaiba yung kinikilos niya. Taku Padi, habang maaga pa, please lang, umalis na kayo sa bahay na yun. Natigilan na ang binatang Tisoy sa paglalahad dahil nag-ring ang cellphone ni Damian na nakalagay sa kaliwang nitong bulsa. Nagkatinginan pa muna silang magkaklase bago niya sagutin ang unknown number na tumatawag. Hello? Yes po, si Damian po ito. Opo, anak po ko ni Charla Tupig. Tito ko po si Chardy. Bakit po pala? Sino po ba to? Pasensya na po dahil nasa school po ako Habang nakikipag-usap sa kabilang linya ay nakatingin si Lester sa kanya at naghihintay hanggang magulat din ito nang biglang lumakas ang boses ng malusog na binata. Ano po? Sigurado po ba kayo? Paano po mangyayari yun sa palengke nagtatrabaho nanay ko? Nagsimulang mangatal ang kanyang boses matapos marinig ang pagpapaliwanag ng nasa kabilang linya. Sige po, pupunta na po ako dyan. Opo, palis na po ako dito. Pagka-drop ng call ay hindi na napigilan ni Damian ang sarili. Hindi niya rin talaga na malaya na kusa na lang din pumatak ang mga luha niya kaya kabadong napatanong ang binatang Tisoy. Oh, anong nangyari, Padi? Isa ka pupunta, oy! Bakit ka umiiyak? Si Nanay, Padi! Hindi mo na ako papasok ngayon! Si Nanay saka si Tio Chardy nasa ospital ngayon! Critical daw ang lagay! Ha? Paano nangyari? Putik! Ito na nga ba sinasabi ko, Padi? Ikaw nang bahala Ikaw nang bahala magsabi sa iba at saka sa mga prof natin. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, Padi. Sige na, alis na muna ako. Pinagmasdan na lang siya ni Lester habang tumatakbo sa gitna ng mainit na oval hanggang sa makalabas siya ng universidad na umiiyak pa rin. Makalipas ang ilang minuto, pagdating sa ospital ay kabado siyang nagtanong sa information booth kaya itinuro kagad niya kung saan naroon ang kanyang ina at tiyuhin. Ang akala pa ni Damian nung una ay makakausap niya pa si Nanay Charla, subalit nang mapansin niyang dinala siya ng mga orderly staff sa morgue ay naiyak na naman siya. Nang nasa loob na, pagkakita niya pa lang sa cadaver pouch na nakasara ay humagulgol na ang kanyang pag-iyak. At nang buksan niyo ng isang orderly staff ay tumambad na nga sa kanyang harapan ang bangkay ng kanyang ina at tiyuhin. Matinding biga ng kalooban ng naramdaman ni Damian matapos makita ang hindi magandang sinapit ng kanyang ina na nagtatrabaho lang ng maayos. Ano po bang nangyari? Bakit nagkaganyan nanay at tiyo ko? Nasa palengke lang naman po sila nagtatrabaho
Ayon sa police officer na nandun din sa silid kasama ni Damian, ay nabundol daw ng rumaragas ang motor ang kanyang ina at sa kasamaang palad ay nadamay naman ang kanyang tiyo na kadarating lang din daw noon sa palengke. Hindi makapaniwala si Damian sa mga narinig, kaya napatangan na lang siya habang nagpapaliwanag ang mga pulis. Para siyang natulig na mga oras na yon at bigla niyang naisip kung panaginip lang ba ang lahat. Natulala siya habang patuloy sa pag-iyak hanggang sa maya-maya ay bigla na lang din siyang nawala ng malay tao sa tindi ng pagdaramdam. Pasado 6:00 ng hapon nang may masmasa na siya at nakita na lang niya sa harapan si Lester at iba pang kaklase na halata rin ang pag-aalala. Nang masigurong ayos na siya kahit medyo lutang pa rin dahil sa pangyayari, ay sinamahan na muna siya ni Lester na umuwi para makapagpahinga. At sa sobrang lutang ng malusog na binata, ay hindi na nito namalaya na nakalabas na pala sila ng ospital at nakauwi na ng bahay. Kung saan ay si Lester na lang ang sumama sa kanya. Pagkakita ng binatang tisoy sa liblib na bahay, ay kakaiba na kagad ang naramdaman niyang aura. Para kaagad siyang nanghina dahil sa bigat at madilim na puwersang nanggagaling dun sa loob ng bahay. Gusto niya na rin sanang umalis pero mas inisip niya ang kalagayan ng kanyang kaibigan kaya inalalayan niya pa rin ito. Buddy, nandito na tayo sa tapat ng bahay ninyo. Tara na sa loob. Sinamahan at inalalayan nga ni Lester si Damian papasok sa loob ng kanilang bahay. Doon ay naabutan nila si Dina seryosong nakatayo at nakadungaw sa bintana. Wala tong kamalay-malay sa mga nangyayari. Bukod doon ay parang may kakaiba rin dito na napansin kaagad nila. Din? Paglingon ni Dina ay bagyang nagulat ang dalawa dahil medyo nangangalumata na to at namumutla. Medyo nangangayayat din ito kumpara sa dating maskulado nitong pangangatawan. Dahil doon ay pinigil muna ni Damian ang sarili na maiyak dahil sa tingin niya ay mayroon na nga rin problema sa bunso niyang kapatid. Ayos ka lang ba, tol? Kuya, si nanay saka si tiyo, napanaginipan ko sila kanina. Naaksidente raw sila eh. Tapos sinusundo ako ni mama. Hindi na nakaimik si Damian. Nag-aalala lang tong napalingon kay Lester na hindi na rin maganda ang pakiramdam dahil sa mga nasasaksihan. Kuya, nasan na pala si nanay? Anong oras na? Di ba maaga siyang nauwi galing sa palengke? Hindi alam ng malusog na binata kung sasabihin niya ba sa bunsong kapatid ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang ina. Buddy, sabihin mo na sa kanya. Dahil doon ay mangyak-ngyak na sinabi ni Damian kay Dean ang totoong nangyari. Tol, patay na si nanay at si Tio Charlie. Sabi ko na nga, Bi, hindi yung panaginip lang eh. Nakita ko talaga rito si nanay kanina, kuya. Sinusundo niya talaga ako. Bago pa tapusin ni Dean ang pagsasalita, ay humakbang na to na parang tatalon sa binata. Mabuti na lang ay mabilis na nakakilo si Lester at napigilan kagad ito. Ganun na lang din ang gulat ni Damian na parang nahimasmasan sa nangyari. Lalo na nang makita niya ang pag-iyak ng bunsong kapatid. Sa unang pagkakataon ay doon lang kasi nakita ni Damian na umiyak ng ganun si Dean. Sobrang kahabagan ang naramdaman niya kaya kahit hindi alam ang gagawin ay niyakap niya na lang muli ng mahigpit ang kapatid. Sabay nilang pinagsaluhan ng kalungkutan sapagkat ito lang kasi ang paraan na alam ni Damian para mapagaan ang loob ng nakababata niyang kapatid. 2 linggo ang nakalipas. Matapos ang libing ng nanay at tiyuhi ng magkapatid na Tupig, ay naging tahimik na ulit ang kanilang bahay. Umalis na kasi sila sa liblib na paupahan at pansamantalang nakikituloy sa bahay nila Lester. Pinagamit muna sa kanila ang maliit na bodega na nilinis naman bago nila tuluyan. Malungkot man ang nangyari sa kanilang pamilya subalit sa kabilang banda noon ay nagpapasalamat pa rin si Damian
sapagkat unti-unti nang nanumbalik sa dati si Dean. Kahit ang magandang pangangatawan nito ay bumalik na rin ang hubog kaya kahit papaano ay nakampante na si Damian. Totoo nga, Paddy, na may sumpa yung paupahan na yun sa liblib. Mabuti na lang talaga umalis na kayo ron eh. Natutuwa ako na makita na maging masigla na ulit si Dean. Bagamat may nangyari ng hindi maganda dun sa nanay at tiyuhin mo. Alam mo, Paddy, kung alam mo lang, masaya rin ako kasi nga kasama ko yung kapatid ko at mabuti naman nakaalis na kami sa lugar na yon bago pa mapahamak si Dean. Oo nga, at least kampante ka na. Kahit medyo malungkot pa rin kasi wala na nga si Nanay Charla at Tio Chardy mo. Pero wag kayong mag-alala. Tutulong ako sa abot na makakaya ko. At saka, huwag kayong mahiya rito ha. Sila tatay at nanay, pati mga kapatid ko. Mababait yung mga yun. Kaya nga, Paddy. Pero nakakaya pa rin kasi ang dami mo nang natulong sa amin. Salamat talaga sa kabaitan mo. Huwag ka mag-alala. Soon and very soon, kapag nakagraduate tayo at nakahanap ako ng magandang trabaho, babawi ako sa iyo, promise. Nang nahawakan ni Damian ng tisoy na kaibigan sa magkabila nitong balikat ay medyo nakaramdam ito ng pagkailang kaya napaiwas ito ng tingin. Ako, wala yun no. Basta ikaw. I mean, hindi ka na iba sa akin no. Siyempre, Paddy. Sino pa ba magtutulong ako kundi tayo lang. Salamat uli, Paddy. Ilang araw pa ang lumipas. Kahit malungkot ay nagpatuloy lang si Damian sa buhay. Nang hapong yon, nauna siyang umuwi sapagkat meron pang naiwang gawain si Lester sa universidad. Naabutan ni Damian ang bunsong kapatid na nakatayo sa nag-iisang bintana ng silid na tinutuluyan nila. Huminto na muna kasi ito sa pag-aaral at pinag-usapan nilang siya na lang muna ang magtatapos at kapag meron ng magandang trabaho ay doon magbabalik eskwela si Dean. Babatiin niya sana to kaya lang ay narinig niyang tila mayroong kausap ang binata na ipinagtaka niya. Sinong kausap niya ron? Natigilan na siya matapos marinig na nagsalita si Dean. Tay, aalis ka na? Nagulat siya at napasilip sa bintana pero hindi pa rin siya nagpahalata na nandun na siya. Nang makita niyang wala namang ibang tao roon ay medyo kinutuban na siya. Gusto lang sana kitang makausap, Tay. Okay naman ako nakasama si Kuya pero lagi kasi siyang wala eh. Tapos si Nanay tsaka si Tio, di ba? Nauna na rin, wala na rin sila. Akala ko ba isasama mo na rin ako? Kailan po ba yun, Tay? Medyo naiinip na ako eh. Hindi alam ni Damian kung anong mararamdaman niya matapos marinig ang mga yon. Napasandal na lang siya sa gilid dahil natatakot at naaawa siya sa mga naririnig mula sa bunsong kapatid. Para tuloy siyang maiiyak habang patuloy na pinakikinggan si Dean na patuloy na nakikipag-usap sa kung sino man. Ayaw ko rin iwan si Kuya, pero ano po kayo? Hindi ba natin siya po pwedeng isama? Maya-maya ay tila biglang nag-iba na ang ihip ng hangin. Habang lumalalim ang pakikipag-usap ni Dean sa kung sino man, ay unti-unti nang nagtatayuan ng mga balahibo ni Damian sa katawan. Ba't naman po ako matatakot, Tay? Hindi rin naman siguro ako hahanapin ni Kuya eh. At saka, saan ba yung sinasabi mong lugar? Marami akong makakasama ron. Mga sinumpa rin. Bakit? Sinumpa rin ba ako? Dalawa kami ni Nanay. Pagkarinig ng binatang malusog sa mga yon, ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Simula sa kanyang talampakan ay umakyat yon sa kanyang tuhod at nagpaikot-ikot sa tiyan, kaya para siyang nasuka habang patuloy na nakikinig. Nang dumako ang kilabot na yon sa kanyang dibdib, ay doon na mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas naramdaman niya ang pananayo ng mga balahibo sa braso dahilan para mapayakap siya ng pasimple sa sarili. Pagkatapos noon ay napahimas din siya sa batok dahil sa naabot na noon ang nerbiyos niya.
Ano itong mga naririnig ko? Sino ba yung kinakausap ni Dean? Tulungan mo akong maisama si kuya. Paano kung magalit siya at hindi pumayag, tay? Di sige. Tayo na lang kung ayaw niya. Isang nakakakilabot na tinig ang tila nagkumot ng takot kay Damian. Dinig na dinig niya ang pinaghalo-halong tinig ng dyablo na biglang humalakhak ng mahina kasabay ng pagtawa ni Dean. Pagkatapos noon ay muli na namang umihip ang malamig na samyo ng hangin at nang tumama to sa buo niyang katawan ay mas lalo siyang nanginig sa takot. Hindi na nakatiis pa si Damian. Lumabas na siya sa pinagtataguan at kahit punong-puno ng takot ay hinarap niya ang kung sino mang diablong kausap ng nakababata niyang kapatid. Demonyo ka! Kung sino ka mang diablong kausap ng kapatid ko! Lumubay ka na sa kanya! Pagtingin sa kanya ni Dean ay ganoon na lang ang gulat niya sapagkat may malaking anino sa likuran nito na mayroong namumulang mga mata. Bigla ring nawala na parang bula ang nakakatakot na nilalang na yon, kasunod ng tila pagkagising ng bunso niyang kapatid na napaluhod sa sahig. Anong nangyari, kuya? Ayos ka lang ba? Pagkatango ni Dean ay mahigpit siyang niyakap ng nakatatanda niyang kapatid na naiyak na lang bigla. Wala mang ideya sa mga nangyari ay tumugon na lamang ang maskuladong binata ng pagyakap. Pasado 10:00 ng gabi, nang nahihimbing na sa pagtulog si Dean ay muling nag-usap ng masinsinan sina Damian at Lester. Doon na ikinuwento ng binatang malusog ang mga nasaksihan niya kanina. Seryoso ako, Paddy. Dinig na dinig ko kanina na may kinakausap si Dean. Parang wala na naman siya sa sarili. Katulad nung nandun kami sa liblib na bahay nakatira. Nakita ko pa yung malaking itim na anino na namumula yung mga mata, tapos biglang nawala. Nakakatakot naman yun, Paddy. Parang bumalik yung nawalang sumpa ng mangkukulam sa mag-ini. Paano kung hindi pala talaga nawala yung sumpa? Langya naman, Paddy. Kinakabahan ako para sa kapatid ko. Yung mga sinabi niya kanina parang gustong-gusto na talaga siyang kunin eh. Hindi talaga titigil yung sumpa hanggat hindi nito natatapos yung pagkuha sa mag-ina. Kaya binalikan ng sumpa yung kapatid ko. Napaiyak si Damian kaya kagad siyang niyakap at inalo ng binatang tisoy. Huwag ka mag-alala, Paddy. Di ko kayo pababayaan. Tutulong ako, promise. Kasi magkaibigan tayo, di ba? Oo. Salamat talaga sa iyo, Paddy. Katulad ng usapan ni Damian at Lester, gumawa na sila ng paraan para hindi matuloy ang sumpa ng mangkukulam na kukunin nito ang buhay ng mga mag-ina na tumuloy sa liblib na upahan. Pagdaan ng sem-break ay kung saan na sila napadpad para lang makahingi ng tulong. Ang kaso lang ay karamihan sa mga nakakausap nilang albularyo o mga taong may kaalaman sa mga hindi pangkaraniwan ay nangangayaw. Ayon sa isang albularyo na nakausap ni Damian at Lester kung saan ay pinakita rin nila si Dean, sinabi ng Ginoo na masyado raw malakas ang sumpa ng lalaking mangkukulam sa kapatid niya. Kaya hindi ito basta-basta matatalo o mapuputol. May isang manggagamot pang nagsabi na matindi ang kapit ng sumpa dahil matagal na panahon na ito. Hindi ordinaryo ang nagbigay ng sumpa, kaya mahirap tong magapi. Sinabi pa nito na ibigay na lang nila si Dean na ikinagalit naman ng husto ni Damian. Walang yung manggagamot yun. Hindi mo alam kung manggagamot ba talaga o namemera lang eh. Nung sinabi ko lang na wala tayong malaking pera, biglang nagbago na yung pananaw. Langyang yan. Parang gago nung sabihing isuko ko na lang daw yung kapatid ko sa sumpa. Buwisit yung mga katulad niya manggagamot eh. Sila dapat yung mga sinusumpa eh. Oo, relax ka lang, Paddy. Paano naman ako magre-relax? Narinig mo naman yung sinabi ng hayop na matandang namemera na yun. Sinong tanga isusuko na lang yung mahal nila sa buhay? Napabuntong hininga si Lester habang pinagmamasdan lang si Damian na nagra-rant. Sabagay, ako nga eh. Ayaw kitang sukuan eh.
Natigilan ang binatang Tisoy nang biglang mapatingin sa kanya si Damian. Namula rin bigla ang mukha niya na halatang halata dahil hindi rin niya inaasahan na kusang lalabas ang mga salitang yun sa bibig niya. Napakunot-noo tuloy ang malusog na binata habang nagtatakang pinagmamasdan ang namumula niyang kaibigan. Pabulong-bulong ka pa dyan. Bakit namumula ka ha? Para ka naman naging kamatis yung mukha mo. Tara, uwi na muna kaya tayo. Bukas na lang, nakakapagod din ang init ngayon eh. Sige, mabuti pa nga. Baka inaanap ka na rin ni Dean. Dapat hindi rin natin iniiwang mag-isa yun eh. Ay, oo nga pala no. Tara na. Nang nasa bahay na sila ay taimtim na namang napaisip si Damian habang pinagmamasdan ang kapatid niya. Naawa kasi siya rito dahil parang walang kamalay-malay si Dean sa mga nangyayari. Unti-unti na rin kasing nag-iba ang ugali nito na parang bumalik sa pagkabata. Lord, baka nga tama yung ideya ng manggagamot na yun na isuko ko na lang yung kapatid ko. Pero ayaw ko po Lord eh. Siya na lang ang pamilyang natitira sa akin. Please naman po, huwag niyong hayaang makuha lang siya ng ganun-ganun lang. Mahal na mahal ko po si Dean, Lord. Idinaan na lang niya ang lahat sa taimtim na panalangin hanggang sa makatulog siya ng mahimbing at nagising lang matapos makitang nakayakap sa kanya ng mahigpit si Dean. Kuya, ayaw kong sumama. Huwag mo kong iiwan ha. Oo tol, promise. Hindi kita iiwanan. Dahil doon ay mas lalong nagkaroon ng determinasyon ng binatang malusog na huwag sumuko upang matulungan ang kaisa-isang kapatid. Huling araw ng bakasyon, kasama pa rin si Lester ay kung saan saang lugar at probinsya na naman sila nakarating hanggang sa mapadpad sila sa isang medyo liblib na baryo malapit sa tinaguriang Devil's Mountain. Isang matandang ginang ang nakilala nila roon na nagngangalang Purisma. 70 years old na to at naabutan nilang nagsisiga sa loob ng bakuran. Matalim siya kung makatingin at talaga namang napakatapang ng kanyang mukha. Kayo po ba si Manang Purisma? Ako nga. Anong kailangan niyo sa akin mga dayo? Manang Purisma, pwede niyo po bang tulungan ng kapatid ko? Na-curse, ang ibig kong sabihin eh, nadali ng sumpa yung kapatid ko eh. Pinagmasdan lang siya ng matalim ni Manang Purisma na tila ba sinusuri ang buo niyang pagkatao. Maniwala po kayo, hindi masamang tao yung kapatid ko. Sadyang may nangyari lang po na hindi namin inaasahan eh. Kaya nakikiusap sana ako na matulungan niyo sana siya. Please naman po Manang, kung ayos lang sa inyo, dadali namin kayo sa kinaroroonan ni Dean. Hindi po kasi namin may sama eh. Tulungan niyo naman po yung kapatid ng kaibigan ko. At bakit ko naman siya tutulungan ha? Magbabayad po ako kahit magkano Manang. Hindi ako naniningil o tumatanggap ng bayad. Tara, sumunod kayo sa akin sa loob at doon tayo mag-usap para masolusyonan ang problema ninyo. Nakatinginan muna bago kagad sumunod ang magkaibigan sa loob ng magarang bahay ni Manang Purisma. Subalit pagpasok sa loob ay kakaibang presensya ang sumalubong sa kanila. Ganun na ganun ang pakiramdam ni Lester nang una siyang pumasok sa liblib na bahay na inuupahan ni Damian noon. Bigla tuloy siyang nangilabot dahilan para mapakbay siya ng maigpit kay Damian na nagtaka naman sa kanyang inasal. Nang ma-realize ni Lester na medyo hindi magandang tingnan ang pagkakaakbay niya, ay kaagad niyang tinanggal ang kamay at pasimpleng nagpalinga-linga sa paligid. Oh, buddy, ayos ka lang? Hindi ko rin alam eh. Iba yung nababibes ko, Paddy. Pero bahala na. Basta para sa'yo. Kay Dean, sa kapatid mo. Napangiti na lang ang malusog na binata bago maunang maglakad palapit kay Manang Purisma na tinawag na siya. Sige, ikwento mo na ang mga nangyari. Makalipas ang ilang minuto matapos niyang idetali ang lahat-lahat,
ay saka naman nagsalita ang ginang. Pero sa pagkakataong yun ay parang mabangis na ang mukha nito at mas seryoso na kaysa sa nauna. May idea ba kayo kung saan ang pinanggalingan ng lalaking mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa liblib na bahay? Nagkatinginan muna ang dalawang binata bago umiling-iling. Pero sumigunda rin kaagad si Lester na hindi pa rin maganda ang naba-vibe sa lugar na yon. Sa pagkakaalam ko po, ayon sa mga kwento-kwento, sa malayong parte daw ng norte nakatira yon. Pero sabi naman ng ilan, Calabarzon lang din. Pero wala na po akong ideya kung saan sa Calabarzon. Napatingin sila sa matandang ginang na tumayo at kumuha ng kung ano-anong gamit sa maliit nitong tukador na medyo may kalumaan na rin at inaanay. Nang makuha na ang lahat ng kailangan ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Aling Purisma. Ngayon ay ipananalangin muna natin ang kapatid mo. Magbabanggit ako ng ilang mga ritual habang hawak niyo ang mga abong ito at buhangin. Kapag natapos na ako, iwisik mo ito dun sa sigang ginawa ko. Alistong nakinig sina Damian at Lester sa mga bili na matandang babaeng manggagamot. Nang handa ng lahat sa pagriritual ay nagsimula na nga si Manang Purisma sa pagbibigkas. Habang nananalangin siya ay pasulyap-sulyap naman ang mga mata ni Lester sa palibot ng lugar dahil sa takot. Mas lalo kasing tumindi ang kakaibang pakiramdam niya nang magsimula na si Manang Purisma sa pagbigkas ng mga ritual na hindi nila maunawaan. Nang mapansin naman siya ni Damian na palinga-linga sa kung saan, ay hinawakan nito ang kamay niya ng mahigpit. Dahil doon ay medyo nakaramdam ng hiya si Lester, pero sa kabilang banda ng isip niya ay natutuwa siya. Naibsan tuloy kahit papaano ang takot na nararamdaman niya. Pumikit ka na lang at manalangin, sabi ni Manang Purisma. Oo, ikaw din, Padi. Napasang-ayon na lang ang malusog na binata kahit ang totoo ay kanina pa rin talaga siya kinikilabutan dahil sa mga kakaibang lingwahe na binibigkas ng matandang babaeng manggagamot. Nagpatuloy ang panalangin. Nagpatuloy din ang pagsang-ayon ng magkaibigan sa mga sinasabi ni Manang Purisma na hindi naman nila naiintindihan. Ilang saglit pa nga ay unti-unting humangin sa loob ng magarang bahay dahilan para mamatay ang mga nakasinding ilaw. Mas lalong bumigat ang presensya at mas tumindi ang kilabot na nararamdaman ng magkaibigan. Gumapang ang kakaibang kilabot na yon kaya mas lalong humigpit ang pagkapit ng kamay ni Damian at Lester. Nang di na sila nakatiis, ay pareho silang napayakap sa kanilang mga sarili habang sabay din na nanalangin sa kanilang mga isipan. Ihagis mo na ang abo at buhangin sa siga! Madali kayo! Kagad isinaboy ni Damian sa siga ang abo at buhangin habang si Lester naman ay biglang napaupo dala na rin sa pagkabigla. Pagkatapos noon ay biglang nawala ang liyab ng siga, kasunod ng maliit na pagputok ng kung ano mula roon. Ilang saglit pa ay sabay-sabay nilang minasdan ang itim na usok na nabubuo mula sa namatay na siga. Pamilyar ang imaheng yun na nakita na ni Damian sa likuran mismo ng nakababata niyang kapatid. Umangil to at malinaw nilang nadinig ang nakakakilabot na boses na parang pinaghalo-halong tinig ng dyablo. Galit na galit ito at nais silang saktan. Kaya lang ay kaagad umaksyon si Manang Purisma. Lumayas ka na! Na nagbigay ng sumpa sa mga taong tahimik na namumuhay ng payapa! Mas lalong ikinagalaiti ng itim na usok pero wala itong magawa para makapanakit. Pagkalaon ay naghagis ng isang uri ng likido ang matandang babaeng manggagamot at pagkatapos ay narinig na nila ang malakas na hiyaw ng pinaghalu-halong boses ng dyablo. Nagkalat-kalat sa ere ang itim na usok na parabang nasasaktan sa mga nangyayari. Nang makita yun ni Damian at Lester ay biglang napalitan ng tapang ang takot na namumuo sa puso nila. Lumapit ang binatang tisoy sa kanyang kaibigan at mahigpit tong hinawakan sa kamay. Huwag ka matakot.
Matatapos din to, Paddy. Nandito lang ako sa tabi mo. Maraming salamat, Paddy. Nagpatuloy naman si Manang Puresma sa pagbuhos ng likido rito habang matapang na nagwiwika. Iniutusan kitang maglaho ngayon din! Hindi pa man halos natatapos ng matandang babaeng manggagamot ang kanyang sinasabi, ay unti-unti nang naglaho sa hangin ang galit na malademonyong itim na usok. Kasunod noon ay mas umaliwalas na ang paligid pero hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ni Lester na hindi maganda. Pakiramdam niya ay hindi pa tapos ang lahat. Kaya pasimple siyang napatanong habang hindi namamalayang mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kamay ng kaibigan. Manang, tapos na po ba? Malalaban niyo ang resulta kapag nakauwi na kayo at nakita ang kapatid mo. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa tulong na ginawa niyo. Hindi po namin malilimutan to, Manang Purisma. Isang malaking utang na loob po ito. Pagkatapos niyang sabihin yon ay pasimple niyang tinanggal ang pagkakahawak sa kamay na ikinailang naman ni Lester. Pagkatapos magpasalamat ay nagpaalam na nga ang dalawa sa matandang babaeng manggagamot na nagbilin pa na pag-uwi nila ng bahay ay mag-alay ng 30 pulang pagkain sa altar at magsindi ng pulang kandila upang proteksyon na rin kay Dean. Kaya nang makabalik na sina Damian at Lester sa bahay, ay sinunod nga nila ang utos ni Manang Purisma na maganda naman ang naging resulta. 3 araw ang lumipas. Naging maayos at maganda na nga ulit ang pakiramdam ni Dean. Unti-unti na ulit itong bumalik sa normal. Ang sigla ng isang atleta. Dahil doon ay nabawasan na ang pag-aalala ni Damian para sa kapatid. Umaliwalas na rin kasi ang mukha nito at talagang masasabi niyang nakalaya na sa sumpa ng mangkukulam. Bukod doon ay tumulong-tulong na ulit si Dean sa babuyan at manukan ni na Lester. Magandang balita yun lalo na at magbabalik eskwela na si Damian ngayong araw. Pasado 10:00 ng umaga. Mula sa kantin habang tinatahak ng malusog na binata ang shortcut para mabilis na mapunta sa classroom ay muli niyang naalala ang estrangherong matandang mukhang ermitanyo na nakita niya noon. Bigla na lang kasing nahulog sa pitakan niya ang lumang baryang pilak dahil nagbibilang-bilang siya habang tumatakbo. Hala, buti nandito pa yung baryang to. Napalinga-linga tuloy siya sa pagbabakas sakali na mamataan ulit ang misteryosong matanda. Nasa na kaya yung si Mang Goyong? Matapos mapailing at ibalik ang nasabing barya sa pitaka, ay eksakto naman na sumipot na lang kung saan ang Ginoo dahilan para magulat siya. Nabitiwan pa ng binatang malusog ang mga hawak nitong papel, pati ang pitaka. Kaya gumulong ito sa harapan ni Mang Goyong. Mang Goyong, nakakagulat naman kayo. Pero speaking of the devil iniisip ko lang kayo ngayon tapos biglang sulpot na kayo dyan. Habang dinadampot ang mga papel na nagkalat ay biglang seryosong nagwika ang mala-ermitanyong Ginoo. Kunin mo ito. Wala sa sarili niyang kinuha ang lumang papel at binuklat to. Nang makita niya ang gawang kamay na mapa ay nagulantang siya at muling napatingin kay Mang Goyong. Sa falls to, di ba? Yung malapit sa liblib? Makinig kang mabuti, Damian. Kapag may nangyaring hindi maganda mamaya, pumunta ka dyan. Maniwala ka sa akin, mahahanap mo dyan ang totoong makakatulong sa iyo. Doon makakabawi na ako sa pagbibigay mo sa akin ng makakain. Ano pong sinasabi niyo? Naantala na siya sa pagsasalita sapagkat mula sa dulo ng daang yon ay sumulpot sina Lester at ang iba pa niyang mga kaklase na kaagad siyang tinawag. Adi, andiyan ka lang pala. Bilisan mo na. Yung mga papel namin Loko-loko ka talaga. Ay, wait lang. Mang Goyong, mamaya na lang po
Natigilan na naman siya at naguluhan sapagkat pagbalik niya sa matandang mala ermitanyo ang mukha ay wala na pala ito roon. Napakunot noo siya at umikot para i-check kung saan nagpunta si Mang Goyong pero hindi na niya ito talaga nakita pa. Nasaan na naman napunta yung si Mang Goyong na yun? Uy! Sino kausap mo dyan? Sige na nga, tulungan na kita dyan! Napakamot na lang ang malusog na binata sa kanyang ulo at pagkatapos ay nagpatuloy na to sa pagdampot ng mga papel katulong si Lester. Nang matapos na ay dali-dali siyang nagtungo sa classroom at habang nagkaklase ay napapaisip si Damian. Habang pinagmamasdan ang mapang ibinigay sa kanya ng matandang mala ermitanyo. Para saan naman kaya to? Nahihiwagaan na ako ron kay Mang Goyong ah. Uy! Pabulong-bulong ka na naman dyan, Padi. Ano meron? Ano ba yung hawak mo? Ha? Wala to. Itinago niya ang papel sa kahinarapang kaibigan. Di ba kilala mo halos lahat ng mga souvenir vendor dito, Padi? Oo, bakit? May kilala ka bang Mang Goyong? Yung madalas na nakapwesto dun sa shortcut malapit sa Botanical Garden papunta? Napahimas baba ang binatilyong Tisoy habang nag-iisip-isip hanggang sa pagkalaon ay muli nitong binalingan ng kaibigan. Wala akong natatandaan pumupwesto ron. Sino man pumupwesto ron wala nga halos dumadaan sa shortcut na yun eh. Ano ka ba naman, Padi? Ha? Oo nga no. Napakamot ulo na lang si Damian na eksakto naman pagdating ng professor. Kaya habang nagpapatuloy ang klase ay hindi masyadong nakafocus si Damian dahil hindi maiwasang sumagi ng sumagi sa isip niya ang tungkol kay Mang Goyong na sadyang mahiwaga. Pagsapit ng hapon, sabay na umuwi ang magkaibigan at pagdating ni Damian sa silid nila ng kapatid ay tahimik ang paligid kaya nagtaka siya. Din, nandito na ako. Oh, walang naimik ah. Baka nasa babuyan o manukan pa yun. Medyo nanibago siya dahil sa 3 araw na pagiging okay ni Dean tuwing ganong oras ay meron ng nakahandang merienda para sa pag-uwi niya. Baka nasa babuyan o manukan pa siguro nga yun. Dumiretso siya sa banyo at nagpalit ng damit. Nang makapagpalit na ng pambahay, ay dali-dali siyang nagtungo sa tinutulugan kung saan nakita niya roon si Dean na nakasandal sa isang gilid at tila ba nanghihina na naman. Namumutla ang itsura ng bunso niyang kapatid. Nangangalumata rin ito at namamalat ang labi. Kaagad na alarma si Damian at lumapit dito. Oh, anong nangyari sa iyo, Dean? Kaagad inalalayan ni Damian ang nakababatang kapatid na kamuntikan ng matumba dahil sa panghihina. Dean, napano ka? Hindi ko rin alam, kuya. Para akong nahihilo na ewan. Tapos meron na namang gustong kumuha sa akin. Nanghihina na ako, kuya. Naiangat pa nito ang kaliwang kamay at tumuro sa bintana dahilan para mapalingon din doon si Damian. Nakabadong-kabado na dahil sa matinding pamumutla ng mukha ni Dean. Ayaw kong sumama sa kanila, kuya. Please, tulungan mo ako. Pagkasabing yon ay nawala na nga ito ng malay tao. Kaya nataranta ng gusto si Damian dahil sa sobrang pag-aalala kay Dean. Pucha! Tulong! Lester, Buddy! Tulong naman! Si Dean! Please, Dean! Ano ba nangyayari sa'yo? Pagdating ni Lester ay laking gulat nito pagkakita kay Dean na namumutla at walang malay. Pinagpapawisan din ng malamig ang binata at napansin nilang tila unti-unting nangungulubot ang mga balat nito. Dahil doon ay napayak kagad si Damian. Hindi niya rin kasi alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Niyakap na rin niya ang kapatid habang umiiyak sa takot. Buddy! Tulong! Anong nangyari? Akala ko ba okay na? Bakit nagkaganito pa rin si Dean? Tulong naman ako, please!
Nahabag naman ng gusto si Lester matapos makita ang panlulumo ng kanyang kaibigan. Dahil doon ay wala na silang sinayang pa na oras. Kagad nilang dinala si Dean sa pinakamalapit na ospital at nang suriin na nga ang binata ay hindi naman maipaliwanag ng mga doktor kung anong sakit ang tumama rito. Ang tanging paliwanag lang ng doktor na naintindihan ni Damian ay unti-unti nang bumabagal ang pagtibok ng puso ng nakababata niyang kapatid. Sa loob daw ng 24 oras ay maaring pumanaw na si Dean. Kaya nang marinig yun ng malusog na binata ay halos magwala siya sa pag-iyak. Anong sinasabi niyong 24 hours na lang ang buhay ng kapatid ko? Ang lakas-lakas pa niya eh! Bago ako pumasok sa paaralan, ang lakas-lakas pa ni Dean! Mga sinungaling kayo! Mga sinungaling kayo, mga doktor kayo! Inawat na lang ni Lester ang kaibigan niya sa pamamagitan ng pagyakap dito ng maigpit habang pansamantalang inilalabas sa ward. Padi, tama na. Huwag mong isisi sa mga doktor. Please, tahan na, Padi. Ayoko nakikita na kakaganyan ka eh. Humagulgol na lang nang humagulgol si Damian sa bisig ng kanyang kaibigan at nang medyo kumalma na ang sitwasyon ay saka muling nagsalita si Damian habang tumutulo pa rin ang mga luha. Kasalanan ko to. Masyado ako nagpakampante. Akala ko okay na eh. Akala ko okay na. Ayop na yan. Kung maririnig mo yung sinabi ni Dean kanina bago siya mawalan ng malay tao. Sabi niya sa akin, Buddy, ayaw niya raw sumama. Humihingi siya ng tulong sa akin, Buddy. Pumalaho na naman sa pag-iyak si Damian na patuloy lang na inaalo-alo ni Lester. Kung walang magagawa mga doktor, may makakatulong sa kanya. Di ba, si Manang Purisma, balikan natin siya, Buddy. Puntahan natin siya ngayon kahit malayo para mailigtas natin yung kapatid mo. Natatakot ako. Ayaw ko mamatay ang kapatid ko. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan, Paddy. Pupunta tayo kay Manang Purisma. Kahit malayo ang lugar na yun, hindi kita iiwan, promise. Naantala ang kanilang pagsisentimiento nang tawagin sila ng doktor dahil nagising daw si Dean. Subalit ganoon pa rin ang sitwasyon nito. Nanghihina at unti-unting bumabagal ang tibok ng puso. Kagad nilang pinuntahan ang ward at nang makita nila ang kaawa-awang itsura ni Dean ay nahabag sila ng gusto para rito. Pinunasan ni Damian ang mga luha at pinilit maging matapang sa harap ng kanyang kapatid kahit ang totoo ay nahihirapan na rin siya. Hindi ko na kaya, kuya. Suko na talaga ako. Ayaw ko sumama sa kanila, kuya, pero ayaw kitang mahirapan kaya isuko mo na ako, please. Naiiyak man ay pilitan nilabanan ni Damian ang kahinaan sa kanyang puso. Ayaw niyang makita siya ni Dean na umiiyak at sinusukuan ng kalagayan ng kapatid. Lalaban tayo, tol. Please naman huwag kang sumuko. Ilalaban kita. Dean, lumabang ka para sa kuya mo. Pagbalik natin dito, siguradong gagaling ka na. Ipanalangin mo rin at manalig ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang bumitaw. Kuya Lester, huwag mong pababayaan si kuya. Hindi na natapos pa ni Dean ang pagsasalita sapagkat dumating na ang doktor at pinakiusapan muna silang lumabas. Paglabas ng ward ay doon naman bumuhos ang pag-iyak ni Damian kaya inalo-alo na naman siya ng kaibigan. At habang nanglulumo dahil sa mga pangyayari ay bigla na lang sumagi sa isip ang tungkol sa sinabi ni Mang Goyong kanina sa paaralan. Bigla na lang kasing nahulog ang pitaka niya at lumabas doon ang lumang pilak na barya. Pagdampot niya sa pitaka at lumang barya ay bigla na lang siyang nabuhayan sa hindi malamang dahilan. Buddy, pwede bang ipagkatiwala ko muna sa iyo si Dean? Bakit? Saan ka pupunta? Sasamahan kita, tara. Hindi, kailangan may maiwan dito para kung may kailanganin ng doktor. Promise, babalik din kagad ako. Please. Hindi na nakatanggi pa si Lester kaya ng gabing yon
ay kaagad din bumiyay si Damian papunta sa falls na malapit sa liblib na dati nilang tinitirhan. Hindi man siya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa, pero pinanghawakan na lang din niya ang sinabi ng misteryosong matandang lalaki hanggang sa makita na nga niya ang lugar na hinahanap. Isang maliit na kubo sa pinakadulong bahagi ng lugar na iyon. Nang nasa harap na siya ng maliit na kubo ay ganun na lang ang gulat niya pagkakita kay Mang Goyong na nakatayo sa pinto habang nakatingin sa kanya. Mang Goyong? Pumasok ka, Damian. Wala na tayong oras. Bago sumikat ang araw, kukunin nila ang kapatid mo. Dali-dali ngang pumasok ang binatang malusog sa loob ng kubo at kahit naguguluhan pa sa mga nangyayari ay pinilit niyang unawain ang lahat at i-absorb sa kanyang utak. Naku, uubra po ba ito? Minsan na kasi kaming humingi ng tulong sa magaling na manggagamot pero hindi umepekto. Hindi umepekto dahil hindi naman ginamot ng kapatid mo. Paano hindi ginamot? Nandun po ako nung kitang-kita ko yung nangyari. Pinakita lang sa iyo ang mga bagay na gusto mong makita pero ang totoo, hindi plano namang kukulam na yon na iligtas ang kapatid mo. Alam mo ba kung sino ang pinanggalingan ng sumpa sa liblib? Doon mismo sa pinuntahan niyong lugar, sa hiningan niyo ng tulong. Kaya magmadali ka na, bilis! Sa sobrang taranta ay hindi pa nag-sink in sa isip ni Damian ang mga sinabi ng mala ermitanyong matanda. Ayaw ko na sanang makialam pero maswerte ka dahil nagkaroon ako ng pabor sa iyo. Noon pa lang nung unang nakita tayo sa paaralan, ramdam ko na nakadikit sa iyo ang sumpa ng mangkukulam na nasa liblib. Makinig kang mabuti. Kung gusto mong mailigtas natin ang kapatid mo, sundin mo lang ang mga sasabihin ko. Napatango na lang si Damian kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras sa matandang lalaki dahil katulad ng sinabi nga nito, bago sumikat ang araw ay kukunin na ng sumpa ang kaluluwa ni Dean. At kapag nangyari yon, wala na silang magagawa pa. Matapos magsindi ng mga kandila at gasera, ay iwinisik na ni Mang Goyong ang mga itim na buhangin na ayon sa kanya ay mayroon daw orasyon mula sa kilalang bundok dito sa Pilipinas. Sinimula ng matandang Ginoo ang ritual sa kakaibang lingwahe. Paulit-ulit yon na animo ay pabulong lang. Nagmasid lang si Damian subalit sa loob-loob niya ay matinding panalangin ang kanyang isinisigaw para sa kaligtasan ng pinakamamahal niyang kapatid. Sikala babalakayan ni kanya Yesua. Sikala babakayan ya Yesua. Sikala babakayan na kiyana ni kiyana Yesua. Elohim. Amen. Ilang saglit pa ay umihip na ang malakas na hangin dahilan para matumba ang ilang kandila at mamatay naman ang ilang lampara subalit hindi nagpatinag si Mang Goyong. Gayon din si Damian na patuloy na nagdarasal sa kanyang isipan. Nagpatuloy lang ng nagpatuloy ang mala ermitanyong Ginoo hanggang sa ang hanging malamya ay unti-unti na ngang lumakas. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ng mga libo-libong anghel sa langit, inuutusan kita na may gawa ng makalumang sumpa. Lubayan mo ang kaluluwa ni Dean. Wala kang karapatan sa kanya. Dinig na dinig ni Damian kung paanong magsumigaw ang tila pinaghalo-halong boses ng dyablo. Napatakip-tenga pa siya hanggang sa muling magwika si Mang Goyong na mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Sikalala babakya ni kaya Yesua. Sikalala babakya ni kaya Yesua. Sikalala babakya ni kaya Yesua. Elohim, Amen. Pagkatapos noon ay walang tigil niyang iwinisik ang itim na buhangin sa kung saan saang panig ng kubo na naririnig nila ang pinaghalo-halong tinig ng dyablo hanggang ma-corner ito.
O si kalalababakaya ni kada Yeswa! O si kalalababakaya na ni kada Yeswa! O si kalalababakaya na ni kada Yeswa! Elohim! Amen! Nagpatuloy naman si Damian sa pananalangin sa kanyang isipan hanggang sa hindi niya namamalaya na naluluha na pala siya habang ang buong katawan ay nanginginig sa takot. Dahil sa ginawa mo, ikukulong na kita ng tuluyan at kahit kailan ay hindi ka na makakawala pa para matigil lang pagbibigay mo ng sumpa. O si kakalababakaya ni kawa Yeswa! O si kalalababakaya ni kana Yeswa! O si kalalababakaya ni kana Yeswa! Elohim, Amen! Pinatatalima kita sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ng libo-libong mga anghel sa langit. Kailanman ay hindi mo na matatalikala ang katawan ni Din. Pinapalaya ko na ang Espiritu niya sa pangalan ng banal na Diyos ng lahat. Isang malakas na hiyaw ng pinaghalo-halong boses ang umalingaw-ngaw na siyang naging dahilan ng pagkasira ng mga babasaging bagay sa silid na yon. Ilang saglit pa ay biglang sumulpot ang itim na usok mula sa ilalim nila. At kasunod noon ay kitang-kita ni Mang Goyong at Damian kung paano parang unti-unting napupunit sa hangin ang nakatatakot nitong itsura. Tapos na! Ligtas na ang kapatid mo. Sigurado kong wala na siya sa talikala ng sumpa. Puntahan mo na siya ngayon sa ospital. Magmadali ka. Pagbalik nga ni Damian sa ospital ay napayak siya sa tuwa matapos makita ang milagrong nangyari sa nakababata niyang kapatid na nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay. Dahil doon ay napayapa siya ng gusto kay Lester at sa sobrang saya ay nahalikan pa niya to sa labi na ikinagulat ng mga naroroon. Makalipas ang isang buwan, tuluyan na ngang gumaling at nakalaya mula sa mangkukulam na nagsumpa sa mga mag-ina sa liblib. Naging masigla na ngang tuluyan si Din habang si Damian naman ay nag-focus na sa pag-aaral nito. Patungkol naman sa kung anong meron sa kanila ni Lester, ay sinabi niyang matalik na magkaibigan lang ang turing niya rito dahil babae ang nagugustuhan niya. Masakit man para kay Lester pero masaya pa rin siya dahil hindi nagbago ang tingin sa kanya ni Damian. Na hanggang sa magkaroon ng girlfriend si Damian ay naging mag-best friend pa rin ang dalawa. Wakas!